Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first card po ninyo, Nine of Wands. We have Three of Pentacles, the Hierophant, and the Empress. Ayan. So, feeling ko dito, Aquarius, no, ang iba sa inyo, baka you are tired, no? You're getting tired of working, you're getting tired of working on something na gusto ninyong ma-achieve, pero pwedeng, alam mo yun, despite all the efforts na ginawa ninyo, despite everything na mga bagay-bagay 'no, na ginawa na ninyo para dito. Pero parang siguro napapansin ninyo na ang haba na nilakbay ko 'no, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita, kumbaga hindi pa naaaninag 'no, kung saan 'to papunta, parang gano'n. Kaya parang pagod na kayo, meron na ngang benda kasi maaaring marami ng pinagdaanan, marami ng challenges na pinagdaanan pero hanggang ngayon, ayun nga, parang wala pang linaw, wala pang clear na direksyon, na pupuntahan ito. Kaya, yun, siguro parang gusto niyo lang sumuko, gusto niyo nang i-give up, no, yung ginagawa ninyo. So, but you know what? Ang advice ni Nine of Wands, don't give up. Okay, as much as possible, don't give up. Kasi unang-una, i-consider ninyo, sayang, 'di ba, ng lahat ng efforts na ginawa ninyo, ay yung pera, resources na ginamit ninyo, yung time, effort, and energy ninyo. Ngayon pa ba kayo susuko? 'Di ba? Ngayon pa ba na kumbaga ang layo na din na narating ninyo, 'di ba? So, sayang. Kaya this could be just a test of faith ninyo kung hanggang hanggang gaano kalalim na yung pananampalataya ninyo, gaano kalalim yung pagtitiwala ninyo sa divine, 'di ba? Na kung ano man yung sinisikap mong makamit, 'di ba? Ah, makakamit ninyo. Pero yun nga, 'di ba? Parang merong challenge muna sa inyo. Kaya wag kayong sumuko kasi Nine of Wands na 'to, ang max nito is Ten of Wands, which is supposedly nandiya-diyan na yung tagumpay ninyo, 'di ba? Ito na yung kumbaga ending. Kaya wag na kayong tamarin or kung napapagod naman kayo, pahinga lang, 'di ba? You can step back a little from that and magpahinga muna. Okay? And then when you're done, kapag ano na kayo, nakapagpahinga na, medyo okay na, naka-replenish na ng lost energy ninyo, kahit pa paano naka-relax na, so balikan ninyo at ipagpatuloy ninyo. No? And in this case, feeling ko, there will be this time, siguro all this time kasi maaring solo mo lang, pero ngayon there will be people that are willing to help you. There are people that are willing to support you, sa trabaho mo ito or kung ano man itong pinagsisikapan mo. So may collaboration. Maaring may mga tao dito na mag-o-offer sa inyo na tutulungan ka. There could be people na magsasabi sa iyo na he or she is willing to help you, to be by your side, yung gano'n at damayan ka, 'di ba? So, at feeling ko dito magtatagumpay ka, magtatagumpay ka. Siguro, makakatulong talaga sa'yo na malaki if you are going to work with a team, if you are going to work with someone, 'di ba? Feeling ko you will be able to succeed, no, sa sitwasyon na ito. Kaya huwag kang susuko, 'no. Tama 'yan kung sigurado kayo na meron namang makakatulong sa'yo, then 'di ba, why not reach out to that person, 'di ba? Kasi alalahanin ninyo na walang masama sa paghingi ng tulong, okey? Lahat tayo, we are all entitled for help, okey? Lahat tayo, at some point sa buhay natin mangangailangan talaga tayo ng tulong at suporta, okay? Kaya wag ka din magdalawang isip na humingi ng tulong, 'no, when you need it. So, we have the Hierophant. Pupuwede ng iba sa inyo rito is going to be seeking for advice, 'no, from other people. Siguro you are going to reach out
to a mentor, to a teacher, guide, na spiritual guide or counselor, yung gano'n. So, that could be related to this, 'di ba, na baka magpapa-advice kayo, baka hihingi kayo ng kung ano man ano, na guidance, puwedeng gano'n. Or it could be something else, 'di ba? Pupuwedeng meron kayong gustong matutunan, 'no? So, pupuwedeng you're going to reach out to a teacher, yung gano'n ba. So, depende sa inyong sitwasyon, iba-iba tayo. And we have Empress, napakaganda rin ng message nito, na energy nito pagdating sa, money career 'no, and finances. Kasi si Empress energy, this is a very abundant and prosperous energy. Si Empress meron itong energy that brings forth, opportunities na pwede ninyong pagkakitaan, pwede magpayaman sa inyo, 'di ba? At saka si Empress, maaari din na financial talaga, as in pera, as in cash, 'no? Yung pupuwedeng ibigay nito sa'yo, 'no? Pupuwedeng gano'n. Kaya depende sa inyong sitwasyon. It could be opportunities, it could be called cash, 'no, na puwedeng, dumating sa inyo. Kaya good luck. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo, and also maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po 'yun sa akin. And also please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So we have nature signs. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Okay? So marami, no, ang pwedeng mga signs, no, na gagamitin, na ibibigay sa iyo ng divine sa ngayon, pero gagamitin niya yung nature elements, kaya maging ano kayo, be on the lookout for those signs and symbols na gagamitin ng divine. Okay? Pwedeng gagamit siya ng animals, diba? Most common na ginagamit ng universe to send us a message or guidance is yung mga butterflies, grasshoppers, mga ganyan, ladybugs, and birds, mga ganyan, So, and there are other things, no? Other things na po pwedeng gamitin ng divine dito. Kaya, maging ano lang kayo, maging mapagmatsyag at maging kinobserver lang kayo sa paligid kasi you never know, nandiyan dyan yung sagot ng divine sa dasal na pinagdadasal mo at kung ano man yung kunyari, baka ang iba sa inyo may mga specific signs din na hinihingi, 'di ba? So, be on the lookout for that para na magkaroon na ng sagot, no, ang inyong mga tanong. We have stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. So, maaari na ang iba sa inyo rito, is being invited here to do some kind of stargazing. Kasi, kung hindi pa ninyo nasusubukan, 'di ba? Subukan ninyo ito. Um, you don't need to go anywhere, 'di ba? Minsan lumabas ka lang sa bahay mo, sa veranda mo, sa porch ninyo, sa labas lang ng pinto ninyo, 'di ba? Kapag tumingala ka, ang dami-daming stars, 'di ba? Ang dami-daming minsan, 'di ba, kung na-timingan pa na merong buwan or kabuwanan, 'di ba? So, 'yun, that is also the perfect time, 'di ba, to do stargazing at the same time. Napakaganda, iba yung pakiramdam, 'no, parang bigla kang kahit kakatingala mo pa lang sa sky nakikita mo na yung mga stars. Parang talagang ang nipis ng veil between you and the cosmos, between you and the divine. Kasi kapag tumingala ka sa star parang talagang kakausapin mo yung star, 'di ba? As if the star is God, 'di ba? Gano'n ang pakiramdam, 'no, mafi-feel mo yung parang merong magnetic na, energy, basta merong kakaiba kang mararamdaman na parang ang lapit-lapit mo sa Panginoon, kapag
tumitingala ka sa mga stars. Kaya subukan ninyo 'yan kasi that is, parang ang 'pag nakatutok ka sa star, kinakausap mo 'to, parang ang pakiramdam mo kung yung nagme-meditate ka, parang gano'n na parang lumuluwag 'no, yung pakiramdam mo, yung isip mo, parang nawawala yung gumagaan 'no, nawawala yung mga mind chatter mo, yung gano'n. So, subukan ninyo 'yan. So, what else? We have moon energy. Ayan na nga. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Yeah, magkakaroon ka talaga ng peace, 'di ba? Magkakaroon ka ng peace kung talagang kunyari, you're giving yourself time para na makausap mo yung sarili mo, makapag-tune in ka sa soul mo, sa intuition mo, yung gano'n. At saka when you are surrendering everything to the divine, no, to the natural ebb and flow of life, magkakaroon talaga kayo ng kapayapaan, kagaanan sa dibdib, kagaanan sa isip. Kasi 'di ba kapag nagsu-surrender ka, pinagkakatiwala mo yung lahat 'no, sa universe. At, siyempre yung stress mo mawawala na yan kasi bakit ka pa mai-stress, 'di ba? Na inalay mo na sa divine universe ang lahat-lahat. So, magagawa mo na lang, 'di ba, magantay, sa kung ano ang pupuwedeng mangyari and also ang magagawa mo din is listen 'no, to the guidance of the divine. Kasi habang sino-surrender mo ang lahat, for sure the universe is going to ask you to do something, 'di ba? To do something para sa sarili mo while 'di ba, nag-aantay ka na kung ano ang puwedeng gawin 'no, anong puwedeng, mangyari, 'di ba? Kaya kailangan na lagi tayong nakikinig sa ating intuition, lagi tayong nakikinig sa ating gut feel, 'no? Kasi diyan pumapasok ang guidance ng universe. So, at 'yun ang magdadala sa'yo, 'yun ang magtuturo sa'yo kung ano ng dapat mong gawin, ano yung direksyon na tatahakin mo, yung gano'n. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.